Walang bagay na permanente sa buhay na ito, maliban sa Panginoon. Times are changing, people change, your health change, the value of money changes, everything changes in this world. And we cannot refuse change. Kahit di mo gusto ng pagbabago, magbabago at magbabago ang mga bagay sa paligid mo. But praise God, in the midst of this unchanging world and in unchanging times, we have a good and faithful and powerful God who never changes. And we can have this confidence and boldly say that my help is from the Lord. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon in Psalm chapter 121. Samahan niyo po ako. Sabi ng Psalm chapter 121 verse 1 to 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang Book of Psalms po ay book of songs, collection of songs ito sa Bible. Ang Psalm 121 ay nabibilang sa tinatawag nating Book of Ascents, yung Psalm 120 to Psalm 134. Bakit Ascents, Pastor? Kasi literal itong mga awitin na ito na kinakanta nila paakyat ng bundok papunta sa Jerusalem. Kinakanta nila ito tuwing sila ay umaakyat para mag-celebrate ng festival sa Jerusalem. Mataas itong lugar, parang Baguio. 2,500 feet above sea level at hindi madali ang paglalakbay dito. Lalo nung unang panahon. Sa panahon natin ngayon, pwede tayong gumamit ng kotse, pwede tayong gumamit ng motor, pero nung unang panahon, donkey, camel, o di kaya paglalakad ang ginagawa nila. Hindi madali ang paglalakbay nito dahil marami silang kakaharaping pagsubok. So, it was a song of protection. Tignan nyo yung paglalakbay nila. Kung manggagaling sila sa Jericho, maglalakbay sila ng ganito kalayo, dadaan sila sa mga lugar na yan, papunta sa Jerusalem. Napakalayo at napakatarik. Mukha lang malapit sa picture, pero grabe ang pagdadaanan nila dyan. Kaya pala nung panahon na merong napahamak na isang tao na tinulungan ng Good Samaritan, maraming tao ang lumagpas lang sa kanya. Isipin mo ba naman, pag merong taong nakahandusay dyan, baka patibong yan na kapag tinulungan ko to, susunggab sa akin yung mga magnanakaw. No wonder ang daming taong lumagpas sa kanya, pero merong isang mabuting Samaritano na tumulong sa kanya. Grabe, no? Hanggang makapunta sila sa Jerusalem, marahil inaawit nila ang mga kantang ito mula Psalm 120 to Psalm 134. At isa po dyan ang Psalm 121. Kaya pala sinimulan ng chapter na ito yung verse sa sinasabi niyang, I will lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Because those mountains represents the uncertainty of life. Ang daming pwede mangyari sa kanila sa lugar na yon. Sa paglalakbay na yon, pwede silang kunin ng mga magnanakaw, pwede silang atakihin ng mga mababangis na hayop, hindi nila alam pwede magkaroon ng aksidente. Pero ang sabi ng verse, my help comes from the Lord. Even in the midst of the uncertainties ng buhay ko, ang tulong ko ay nanggagaling sa Diyos. Alam niyo po, sa Bible, ang mga mountains are significant. Ang sabi po ng Bible Project, mountains is a place where heaven meets earth. Sa tuwing binabanggit ang mga kabundukan sa Bible, God often reveals Himself, He gives direction, He tests faith, and He brings victory. Naalala niyo sa Mount Ararat, doon dinala ng Diyos yung arko ni Noah. Tapos doon sila pinatigil at nagkaroon ng new beginning. Sa Mount Moriah, mapapansin niyo dito sa mapa na to, dito inalay ni Abraham si Isaac. Tapos ang Diyos ay nangusap sa kanila at nakita nila that He was the Jehovah Jireh. Sa Mount of Olives, dito nagturo si Jesus tungkol sa end times. Sa Mount Zion, dito sila sumasamba na, dito yung site ng temple worship. Sa Mount Gerizim, this is the blessed mountain, and Mount Ebal is the cursed mountain. Sa Mount Carmel, dito niyo makikita si Elijah na kung saan tinalo niya yung 400 prophets sa tulong ng Panginoon. Sa Mount Nebo, dito pinakita ng Panginoon yung promised land kay Moses at dito rin siya inilibing. Sa Mount Sinai, binigay yung 10 Commandments. Sa Mount of Calvary, Jesus was crucified. So you see, ang mga mountains are very significant sa Bible. Kaya nga yung isip ng tao kapag gusto niyang manahimik, magkaroon ng kapayapaan, makatagpo ang Diyos sa espesyal na paraan, oftentimes, umaakit sila ng bundok. Pero sa gitna ng greatness ng mountains na ito, mountains are full of mysteries. Ang daming mga bagay na nangyayari sa bundok na hindi natin alam. It represents the uncertainty of life. Malakas ka ngayon, bukas mahina ka. Paldo ka ngayon,
Maaring bukas, lugi ka. Ganda ng takbo ng buhay mo ngayon, then suddenly, bigla kang nagkasakit, lahat ng savings mo in one snap, nawala. There was a man in the Bible, ang tawag sa parable na ito is the parable of the rich fool. Sipin mo, mayaman ka pero hangal ka. Bakit, Pastor? Hindi na magkasa yung dami ng ani niya doon sa kanyang storehouse. Alam mo yun, yung parang wala na mapaglagay niyang pera niya. Sobra-sobra na ang dami. Ang sabi niya, ano kayang gagawin ko? Alam ko na, magbibuild ako ng ibang mga bahay, mas malalaking mga bahay, at dun ko ilalagay yung mas maraming ani ko. Tapos ang sabi niya, then I will just be merry, I will just eat, I will just drink, and be happy. Yun na lang ang gagawin ko sa buhay ko. Pero biglang kinausap siya ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos sa kanya, you fool, ngayong gabing ito ay kukunin ko ang buhay mo. Life is so uncertain. Everything that we have in this world are just entrusted to us. Ang Diyos ang may-ari. We are just stewards. Dadaan lang sa atin yan. Kaya nga ang mindset mo should not be entitled na akin to, akin to, akin to, lahat ito, para sa akin to, kundi entrusted. Yan ang dapat maging mindset ng Kristiyano, na siya'y pagkakatiwalaan ng Diyos kung siya'y magiging tapat sa Panginoon at tapat sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo. Ang tanong, yung malaking pagpapala ba na hinihingi mo sa Panginoon, mapagkakatiwalaan ka na niya? Because in life, it is very uncertain. Kaya nga ang sabi ng Bible, I will lift up my eyes, di ba? To look up sa Panginoon. Kasi ang sabi niya dun, where does my help come from? Marami tayong pagdadaanan sa buhay na ito. Pero the Bible says, ang Panginoon ang tutulong sa iyo. In this uncertain life, we have a powerful God. Ang sabi ng verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sabi niya sa verse 1, saan ba nanggagaling ang tulong ko? Hindi sa mga bundok. Mapanganib dito eh. Mahirap yung paglalakbay namin eh. Pero meron akong makapangyarihang Diyos na tutulong sa akin. An all-knowing, all-powerful, always present, and never-changing God. He is the source of everything. Siya ang gumawa ng bundok at alam kong hindi niya ako pababayaan sa bundok. Yung word po na help dyan in Hebrew is ezer. Kung titignan niyo yung ibig sabihin ng ezer, it means helpmeet, kasama, and aid. Hindi ka lang niya basta tutulungan, kundi sasamahan ka niya. Magkaiba yun eh, nagbigay lang ng tulong sa sumama pa sa'yo. At ang sabi ng Biblia, tutulungan ka ng Diyos at sasamahan ka niya. At ang kasama mo is the maker of heaven and earth. Kung malakas ang tutulong sa'yo, malakas ang loob mo. Kung mahina yung tutulong sa'yo, mahina yung loob mo. Kaya nga ang sabi ng verse 2, my help comes from you, the maker of heaven and earth. It was a declaration of God's greatness. I-declare mo yung kadakilaan ng Diyos kapag may pagsubok ka, kapag takot ka, kapag may pagpapala ka. Praising God is a weapon against the enemy, against worry, against anxiety. Declare the greatness of God. Declare it. Kapag may pagpapala, lumapit ka, magpasalamat ka sa Panginoon para hindi ka masira at malunod ng pagpapala na yan. Kapag may pagsupok, lumapit ka at lumuhod ka sa Panginoon at magpasalamat ka sa Kanya. Praising God is a weapon against the enemy. There was an illustration sa libro ni Dr. Charles Spurgeon. Meron daw isang babae na nakatulog sa kanilang bayan. Tapos ang daming nanakaw sa kanya. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa kanilang sultan, sa kanilang leader. At ang sabi niya, Sultan, nanakawan po ako, pwede niyo po ba akong tulungan? Ang sabi ng sultan sa kanya, bakit ka ba nanakawan? Ang sabi niya, nakatulog po kasi ako. At ang sabi ng sultan sa kanya, bakit ka nakatulog? Alam mo namang meron kang dala. At ang sabi ng babaeng ito, Sultan, naniniwala po kasi ako na habang tulog ako, gising kayo. Sa sobrang tuwa ng sultan sa kanyang kasagutan, lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik ng kanyang leader. Ang Panginoon is always there, 24/7. Pwede ka laging tumawag sa Diyos dahil hindi
tulog ang Panginoon. Kung tutuusin, pwede naman tayong iwan na lang ng Diyos. Pero hindi niya ginawa at nangako pa siya na hindi kanya iiwanan at pababayaan. Life is hard, but God is good. Life is uncertain, but we have a certain God. We have a powerful God. And because of that, we can declare that we have security in His presence. Ang sabi ng susunod na verses in verse 3 to verse 8, pagkatapos niyang sabihin, I will lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sinabi niya sa susunod na verse, He will not let your foot sleep. Di ka madudulas. Remember, umakit sila ng bundok. Prone sila sa dulas. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Sabi, hindi rin natutulog ang Panginoon. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. The Lord watches. Ang tindi nito, parang bang meron tayong guard nagbabantay sa atin. Makakatulog tayo sa gabi dahil alam natin na nanggagaling sa Diyos ang tulong natin. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Maybe hindi maganda yung pasok ng taon sa iyo. Meron kang kamag-anak na namatay. Meron kang kamag-anak na nagkasakit. O ikaw mismo, ang tindi ng pinagdadaanan mo ngayon sa career mo, sa health mo, sa family mo. I don't know kung ano yung mga bagay na yan. But you can always come to the Lord because He watches over you. Anak ka ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, ikaw ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tatay mo siya. At bilang isang anak, lumapit ka ng totoong-totoo sa Kanya. The Bible says, I will lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. God bless po sa inyong lahat. And may this word be a blessing to your life. Pa-subscribe po sa ating channel at sa isa pa nating channel, Past West Stories. Ingat po kayo. Happy New Year!